Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin iyong May 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Makaibang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide. Kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Baka nakakita ka diyang mga angel numbers or repeating number, 2020, 1616, or connected to sa yung number na to. Confession and readjustment. Umpisa natin si readjustment. And also meron tayong commitment. Pero it's up to you. Mukhang may dumarating na bagong tao sa buhay mo O may mga didesisyonan ka this time, no? Pero may tao na pinagmamasdan ka o minamatsyagan ka. Baka lovers mo or nagkaka-interest sa'yo. Overcoming obstacles, soulmate, romance, affection, support, and comfort. Your level of self-control. Maring iba sa inyo is may mga pinipigilan kayong feelings, no? Insufficiency to make things right. On the horizon is the possibility of beginning a new romantic or platonic friendships. Iba dito, sabi ko nga sa inyo, maaring may nagmamasid sa inyo na either this is a past person or a new person or a friend, no? As well as a chance to begin a life anew with a person from one past. Everything will fall to pieces. Oy, congrats ha. So 1616 kasi is a new beginning sa buhay mo, maaaring a new communication or a new supporters or a new goal, no, natatahakin mo this time. So nakita ko dito. And also 1 to 6 is 7 is ito yung sitwasyon na try to reflect the past situation, and kapag na-reflect mo na yun, and then humugot ka doon ng lakas ng loob kung kailangan mo na bang mag-adjust o kailangan mo na bang mag-let go o kailangan mo na mag-upisa ng bagong buhay sa buhay mo. And you need to keep moving to reach your goal, no, dito. Confession, mercy, diplomacy, potential, service, recovery, adaptability, and renewal. Ito na yun. 2 is a balancing and the beginning and the balance. Either to a partnership or sa kaperahan mo, no, or into your decision. It's more on sarili mo rin to, no? Pag mga pagpaplano sa buhay, ito, no, kumbaga, you need to be very careful sa mga plano mo rin dito. It's a confirmation that your assumption and belief are correct, but it's also an encouragement to use your talent and gift because they will benefit the world and your pocket. Be of service to others. Your potential is enormous. O naman to sitwasyon na to, o sa partnership, di ba sabi ko sa inyo? Ito kasi is a partnership. Balance and a partnership. August, maaring August is 8 hours, 8 days, 8 weeks, or 8 months, or by August. April, May, June, July, August, September, October, November, December, or by August to or weeks, or days, month to, or hours. Yan. Ang nakita ko dito, siguro may mga emotional pain or thinking or illusioning something, no? So nakita ko kasi parang andito kasi situation mo na maari din na this is a night shift, or kung ang trabaho mo may panggabi, maaring pang night shift ka by this August. Or also kasi sa Japan kasi ang August is hindi ko lang, siguro sa lahat 'yon. Ano ba yun, yung uuwi yung mga namatay sa bahay nila? Yung espiritu daw nila. Yun. Or may mga sitwasyon na pag-iisipan mo. Also, a little bit of emotional. Ito, feeling emotions. Kung this is a wealth, good, congrats, there's a wealth, no? Lagyan natin dyan. Sabihin, may parating.
Seek out information that will help you. May mga dapat kang alamin, may mga dapat kang i-discover tulad ng sarili mo. Sabi ko sa iyo kung ano yung goals mo, kung ano yung plano mo, kung ano man yung kailangan mo alamin, no? Na mga information sa buhay mo na makakatulong sa iyo, no? Sa nakita ko, kailangan pagtagpi-tagpiin mo yun. No? Kasi maaring ito, kung this is a wealth issue or sa trabaho, ganun din, sa nakita ko dito. Kung ano man tong information na makakatulong sa'yo is kinakailangan mo na kung may mga pinag-aralan ka o may mga inaalam ka. Waiting for news, package, or letter. Iba sa inyo siguro may mga hihintayin kayo na letter, package, or news. Or mga baka may hinihintay kayong resulta. Diba? O may mga hinihintay kayong bagay-bagay. Control your anger or you will be sorry. Naku po, mukhang ingat ka rin, ano? Ingat ka rin. Baka maaring itong information na to, ikagalit mo, di ba? Sana wag naman. Sana wag naman, no? Kung medyo, kalma ka lang, masabaan mo pa yung PC mo, no? Sa nakita ko dito, baka maaring may mga, sabi ko nga sa'yo, di ba kanina, is may tao na maaring nagmamatsyag sa'yo, dito, kasi andito rin si Fox, ganyan. O may mga, kung this is a lovers is good. Kung ito yung kaaway mo, mahirap na. No? Yan. Basta kung ano man, maaari magkakaroon ng conflict, hindi pagkakasunduan, mga disagreement. Ito, may mga magtataas ang ego at pagiging tao na very defensive. O pagdidepensa. This is a lack of control and lack of cooperation to. No? Kontrolin mo yung anger mo, ha? Kung ano man yung sitwasyon na yan, para hindi rin lumaki. Stepping into a new experience, baka if this is a romance, maaring there's a new person coming into your life or any new experience na maaring tatahakin mo. Ganyan, maaring kung bagong trabaho to o kaya bagong goal, bagong uumpisahan or mga bagong situation sa buhay mo. No, halimbawa, sabi ko nga sa'yo, kung pang gabi ka, pang umaga ka, or magpapangtanghali ka, mga gano'n. Any experience ako nakita or kailangan mong ilabas yung talent mo dito. Mag-ingat kayo when it comes to legs. Maaring there's something happen sa legs nyo, no? Ikaw or malapit sa puso mo, maaring mamulikat, manakit ang mga buto-buto, kalamnan, there's a goat, o kaya masugatan, di ba? Kung ano man mangyari, wag naman sanang malala. Naku po, ano ba yan? Diba, meron pang muntik pa akong maanuhan. Ay, naku, meron pala to. Dali lang ha. Nasa baraha pala. Nak, pinilesing mo naman agad yung ni Gemini, yung baraha ni Gemini. May 2025. Gemini. Ang ganda ng ang ganda siya. Meron kang success. Congrats, There's a victory and success. May mga achievement. Ako nakikita, dito nga si wealth, no? Or dito rin si new experience. May mga situation. Kaya darating itong si lightning. Maaring may mga tao na maaring mainggit sa'yo. Ganyan. Mabwisit sa'yo, no? Dahil sa mga success na makakamit mo this May, o maaring mare-recognize ka, o kaya may mga makikilala ka, o kung masyado kang friendly, yun, maaari isa yun sa ikainggit nila sa'yo, no? O ikaibwisit nila sa'yo. Yung nakita ko dito. Sa nakita ko dito, may mga pagpaplano. Ako nakikita, by this May, sa nakita ko dito, may mga new idea ka na maaring maiisip. Pero mag-ingat ka rin sa tukso, no? Kasi may mga temptation happen sa buhay mo. Kung ito is a love life, you need to trust more to your intuition kasi nakaka-read ka naman ng mind ng tao. Dito, nakaka-predict ka naman ng mga kausap mo kung sino sila sa nakita ko dito. Iba dito, andito yung pag-organize na mga, siguro may mga paplanuhin ka. This May, sa nakikita ko dito, baka busy kayo o may mga ayusin kang schedule mo this time, magiging very organized ka. Pero mag-ingat ka, no? Dito sa nakikita ko dito.
Kasi tukso to eh. Muna nakikita ko dito. Sana mag-trust ka sa intuition mo talaga. May mga bagong strategy, bagong idea ako na nakikita sa'yo na maaring maisip mo by this. Kasi andito rin si Vine, di ba? Yung information, baka yun sa nakikita ko dito. Maaring sa trabaho mo, maaring kung this is a new person or a business or collaboration, mag-ingat ka kasi na andito rin to si temptation. Kailangan mo munang pag-isipan muna yung idadama mo. Tama ba yun? Parang di ba yung chess, parang pag-iisipan mo muna kung ano yung para hindi ka madaya o para manalo ka sa Kaya andito siya, nagtabi siya. Pag-isipan mo munang maigi lahat ng hakbang o lahat ng plano na tatahakin mo this May. Para hindi ka rin pahamak. Nasa sayo naman yun eh. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, medyo may delay or cancel ako nakikita dito, no? Maaring may mga situation ka na paplanuhin o may mga sitwasyon ka na gustong gawin, pero undecided to no? Sa nakikita ko dito Magkakaroon ka this May na mga self-doubt sa nakikita ko dito sa mga gagawin mo o sa mga hihilingin mo. Halimbawa, may gusto kang kausapin, maaring ma-delay yon or maaring hindi kayo magkaroon ng pag-uusap or communication, ganun. Or may gusto kang desisyonan sa buhay mo o planuhin, pero maaring magkakaroon ka pa ng few option bago mo planuhin yun. Kaya malilito ka, maari. Sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon na maaring kung you have a travel or you're thinking for a travel pero is not yet deciding pa doon sa bagay na yon. Mga ganun. May mga sitwasyon na maaring maghahanap ka ng katotohanan or may malalaman kang katotohanan or information. Ako nakikita sa'yo. Tingnan ko nga, ang nakikita ko kasi dito, may tao magko-confess Maaring ikaw or someone is want to confess sa nakikita ko dito. Pero andito kasi strategy, maaring itong tao na to, kung siya is magko-confess or bago man siya o luma man siya, maaring pinag-iisipan niya munang maigi kung dapat ba, ano yung sasabihin niya, anong gagawin niya. Maaring ganun siya sa sitwasyon niya. Yun nakita. Kung ito is yung tao na a past person na nagkaroon ng hindi magandang ugnayan sa inyong dalawa, itong tao na to, or ikaw to itong tao na to is gusto kanyang kausapin, nagkakaroon siya ng regret sa sarili niya, pero hindi niya matuloy yung gusto niya sabihin yung action niya hindi niya matuloy sa iyo Andun siya sa nagkakaroon siya ng frustration sa buhay niya. Kumbaga nagkakaroon siya ng negative thoughts sa isipan niya na baka hindi mo siya pansinin, baka hindi na tulad ng dati. Kaya handun yung pag-iisip. Wala akong nakikitang action pero handun yung want to confess or want to communicate or gusto niyang linisin yung sarili niya sa iyo or gusto niyang ibalik niya yung tiwala mo sa kanya. Yun na nakita ko. Pero wala akong action na nakikita sa kanya. Maari nag-iisip pa siya bago siya dumama. No? O bago siya mag-action. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga idea ka na may isip or may mga out of control happen sa buhay mo. Maaring may mga opportunity o may mga you take it action o may mga lakad ka na maaring makancel, ma-delay, ganyan, o mga planong pwedeng ma-delay o mga sitwasyon na may hihintayin ka na maaring hindi pa muna maganap o kaya naman
magte-text ka sa isang tao o may gusto kang kausapin, maaring hindi ka niya re-replyan, tapos maghihintay ka, mga ganon. May mga sitwasyon. O kaya naman, you have an idea o to pursue. Ang nakikita ko dito is maaring undecided yun. Sa nakita ko to. Magkakaroon ka ng choices or andun yung sitwasyon na maaring matatakot ka. Yun na nakita ko sa pagde-decide. But ito, you're waiting for a revelation, katotohanan, or enlightenment. Ano sa nakita ko dito? May mga out of control or delay or may mga bad timing happen. Dismay sa nakikita ko dito. May meron ding mga ikaw or someone sa buhay mo sa nakita ko dito na maaaring nagkakaroon ng interest sa'yo pero itong tao na to is wala siyang action. Parang dito rin siya. Or may mga gustong sabihin ka or siya, ganun din. Ba't pareho ang lumabas, no? Yun na nakikita ko dito. Tingnan ko nga to. Cancel and delay situation. May stagnant eh. Anong mangyayari po dito, universe? Wala. Mangyayari. Want to communicate, pero ang nakikita ko dito, medyo may pag-iwas. Kasi nakikita ko dito, may tao magmamatigas. Yun na nakikita ko. If ever magkakaroon ng communication na, may tao matigas or hindi siya makikipag-communicate sa'yo. Kung ite-text mo siya, o gusto mo siya kausapin, maaaring hindi to mag-reply. Yun na nakikita ko. Or vice versa tayo Or nandito rin yung sitwasyon na may mga sadness, memory, ako na nakikita sa'yo, na maaaring may mga maaalala ka na memory from the past, maaaring sa kapamilya mo, sa anak mo, sa karelasyon mo, yun. Yung mga disappointment, maaalala mo yun, yung may halimbawa kung may taong umalis sa buhay mo, maaalala mo yun. May mga maaalala ka from the past situation. Emotion. Okay. May mga deep wound ka. Dismay. May mga deep wound. May mga frustration. You feeling trapped. You feeling stuck. Or may mga sitwasyon na may mga battle ako nakikita sa'yo. May challenge ka. Dismay. Sa nakikita ko dito. Hindi ko lang alam kung sana walang death, Sana walang death. Ako nakikita. Sana wala naman. Sa iba dito, maaring there's a changes happen when it comes to your work or when it comes to your money. Sa nakikita ko dito, or maaring nahandito yung situation na medyo nahihirapan ka na sa trabaho mo o sa mga ginagawa mo this time o sa mga aspeto ng buhay mo yan. Sa nakita ko dito, maaring may mga bagay o sitwasyon na titiisin ka, dismay, magtitimpi ka, magtitiis ka, gano'n. Pero nasasaktan ka. Iba naman sa inyo, is ang nakikita ko dito, may paglipat. May mga pag-iisipan kayo na maaring i-change nyo this May, Siguro decision o kaya magkakaroon kayo ng awakening kung ano yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang i-start, gusto mo nang i-end, gusto mo nang i-let go, ganyan. O kaya may mga unexpected change happen also by this May sa nakikita ko dito. I hope, hindi ko lang alam in what way yung paglipat sa nakita ko, may paglipat na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Maaring maglilipat ka ng bahay, maglilipat ka ng trabaho,
maglilipat ka ng panggabi, pagiging pang umaga, o kaya may paglipat. Mapupunta ka section 2, dati nasa section 1 ka. As in may paglipat, may mangyayaring pagbabago ako nakikita sa iyo. Maaring may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong ayusin o aayusin, ganun. There's a new beginning happen. Kaso may nakikita akong hospital. Nagpapadoktor, nagpapa-hospital, may nakita akong ganun. Or confine or paralyze. May nakita akong ganun. Hindi naman siguro kayo lahat yun. Kasi general reading tayo. Tingnan natin. Okay. This May, sa nakikita ko sa'yo dito, there's a parang may chaos or may tao ako nakikita dito na magkakaroon kasi ng rejection. Maaring conflict, ganyan, hindi pagkakaintindihan. Maaring may tao na gusto niya makipag-compete sa'yo, or may tao na magtataas ng ego, may tao dito na ayaw niya makipag-teamwork or collaboration sa'yo, may mga friction or mga disagreement ako nakikita dito sa sitwasyon. May mga sitwasyon na titiisin mo, pagtsatsagaan mo, o kaya magtitimpi ka. May mga sitwasyon na magkakaroon ng dissatisfaction or rejection nga sabi ko sa'yo dito. Sana hindi lahat pero habaan mo yung PC mo if ever na maganap to ha. May mga sitwasyon na on and off yung magiging action mo, mapi-feeling bored ka sa aspeto ng buhay mo kung saan man yan, feeling stuck, maraming tatakbo na questioning sa utak mo sa iba sa inyo, and then also, maaring yung iba sa inyo is, may mga sitwasyon na mami-misalignment ka. Ikaw or someone into your life is magkakaroon ng misalignment or hindi magiging same page, ganun sa nakita ko dito. Yun. Sana hindi ka magkaroon ng for motivation by this May, yung iba sa inyo. Sana wag naman. Sana wag ganun. Sana wag kang ma-misalignment sa mga aspeto ng buhay mo. Halimbawa, may gusto kang tahakin, tapos bigla kang bumitaw, ay wag na, ayoko na, wag na lang. Wag sana kung alam mo na makakagood para sa iyo, gawin mo. Kasi there's a success and victory ako nakikita sa iyo. No? And also, makinig ka rin daw sa mga payo ng ibang tao. May tao dito na want to commit. Ako nakikita. May commitment. Ako nakikita dito. Maaaring may iba dito is may ano ba to? May marireceive kang text message by the internet or ikaw magte-text or siya magte-text. May hihingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka. Yun nakita ko, may pagtulong. Or may pagbibigay ng gift. No? Maaring makaka-receive ka ng gift or you will give a gift from someone to someone. Yun na nakikita ko. Arigatou namaste, God bless.